Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Miguel Santos, ang inyong lingkod at isang doktor na dalubhasa sa pag-aalaga ng ating mga minamahal na senior citizen. Nakararanas ka ba ng pamamanhid ng mga kamay, pananakit at panghihina ng mga tuhod na parang anumang oras ay bibigay? Paano kung sabihin ko sa inyo na mayroong 8 prutas na mayaman sa collagen na maaaring maging kasagutan sa mga iniinda ninyong sakit sa kasukasuan, paninigas ng tuhod, pamamaga ng leeg at pamamanhid ng mga kamay para sa mga nasa edad 60 pataas. Ang pinakamahalaga sa lahat, napatunayan na sa siyensya na ang mga nakatatandang regular na kumain ng nangungunang prutas sa listahang ito ay nakaranas ng 20% na pagtaas sa collagen density at 42% na pagbaba sa pananakit ng tuhod pagkatapos lamang ng ilang linggo. Ito ang hindi alam ng karamihan. Ayon sa isang peer-reviewed na pag-aaral na inilathala sa isa sa mga nangungunang clinical nutrition journal sa Europa, sa pagtuntong ng edad na 60, halos tuluyan nang humihinto ang iyong katawan sa paggawa ng collagen. Ang collagen ang nagsisilbing pundasyon o semento para sa matitibay na litid tendons, malusog na kasukasuan at sa iyong peripheral nervous system. Bawat taon, ang pagkawala ng collagen ang nagiging sanhi ng pamamanhid ng iyong mga kamay, pagkatuyo at paninigas ng iyong mga kasukasuan at ang pakiramdam na mas humihina ang iyong mga binti. Ito ang lihim na dahilan kung bakit milyon-milyong nakatatanda ang nahihirapang maglakad, biglaang natutumba at nakararanas ng pulikat sa gabi. Ngunit narito ang magandang balita. Maaari mong natural na muling paganahin ang produksyon ng collagen sa iyong katawan kung regular mong kakainin ang mga tamang prutas. Kabilang dito ang muling pagpapatibay ng lakas ng kalamnan, pag-aalis ng pulikat, pagbabawas ng pamamaga, at pagpapanumbalik ng iyong liksi. Ang lahat ng impormasyon dito ay suportado ng tunay na siyensya. Walang hula-hula, mga pag-aaral lamang na isinagawa sa mga taong tulad ninyo. Huwag po kayong aalis dahil bawat prutas ay may natatanging papel at kapag pinagsama-sama sa tamang pagkakasunod-sunod, nagdudulot ito ng napakalaking epekto. Sa katunayan, ang numero 1 prutas na kadalasang binabalewala ng marami ang siyang pinakamabisa sa lahat. Ngunit iyan ay itatabi ko para sa pinakahuling bahagi. Simulan natin sa ika-8 prutas. Ito ay banayad, ngunit napakahalaga. Ito ang magpapasimula sa proseso ng pagkumpuni sa pundasyon ng collagen na unti-unting humina sa iyong katawan sa loob ng maraming taon. Ika-8 na prutas, Amla Indian gooseberry, ang mahinahon na panggising sa collagen. Ang amla, na kilala rin bilang Indian gooseberry, ay isa sa may pinakamataas na natural na pinagkukunan ng bitamina C para sa ating mga nakatatanda. Isipin ninyo, ang 100 gramo lamang ng amla ay naglalaman ng hanggang 478 milganas ng bitamina C na halos 10 beses na mas marami kaysa sa isang kahel. Para sa mga senior, ang bitamina C ay hindi lamang isang simpleng antioxidant. Ito ay ginagamit ng iyong katawan bilang isang mahalagang sangkap upang lumikha ng pro-collagen, ang hilaw na materyal na bumubuo sa collagen sa iyong mga kalamnan, kasukasuan
at litid. Ayon sa isang pag-aaral noong 2005 na lumabas sa Journal of Ethnopharmacology, ang katas ng AMLA ay makabuluhang nagpapataas sa aktibidad ng dalawang mahahalagang enzyme, ang prolyl hydroxylase at lysyl hydroxylase. Ang mga enzyme na ito ay parang mga mahiwagang trabahador na nagpapatibay sa istruktura ng collagen. Kapag aktibo sila, ang iyong mga braso at binti ay hindi gaanong naninigas at sumasakit. Mas malayang gumagalaw ang iyong mga kasukasuan at lumalakas ang iyong connective tissue. Ngunit hindi diyan nagtatapos. Sagana rin ang amla sa gallic at ellagic acid, dalawang makapangyarihang antioxidant na nagpoprotekta laban sa oxidative stress at talamak na pamamaga ang mga pangunahing salarin na sumisira sa iyong kasalukuyang collagen. Ito ay napakalaking bagay para sa sinumang lampas sa edad na 60 kung kailan nagsimula nang humina ang natural na panlaban ng iyong katawan sa pamamaga. Kaya't ang pagdaragdag ng amla sa iyong pang-araw-araw na gawain ay makakatulong na maiwasan ang pulikat sa gabi, mapabuti ang sirkulasyon ng dugo sa binti at pabagalin ang pagkawala ng kalamnan na karaniwang mga problema na nauugnay sa pagkasira ng collagen sa mga senior. Ang pinakamaganda sa amla ay ang pagiging banayad at madaling ihanda. Ito ay perpekto para sa umaga dahil hindi ito matapang sa tiyan, hindi tulad ng ibang mga acidic na prutas. Maaari itong inumin bilang sariwang katastyaan ng amla o kahit bilang pinatuyong pulbos na idinaragdag sa pagkain. Bagamat mabuti ang amla at nakakatulong na simulan ang muling pag-iimbak ng iyong collagen, hindi ito ang pinakamahusay na prutas para sa pagpapalakas ng iyong mga binti. Isipin mo ito bilang isang banayad na panggising, isang paalala sa iyong katawan na muling paganahin ang makinarya sa pagbuo ng collagen. Ngunit kung nais mong mas malalim na labanan ang pamamaga sa iyong mga tuhod at paa na nagdudulot ng mahinang binti at kawalan ng balanse, kailangan mo ng mas malakas. At diyan papasok ang ating ikapitong prutas. Ika-7 na prutas, black raspberries, ang kalasag ng collagen laban sa pagtanda ng kasukasuan. Kung ang amla ang panggising sa sistema ng collagen, ang black raspberries naman ang baluti o kalasag na nagpoprotekta sa kung ano ang muling itinatayo ng iyong katawan. Dahil sa kanilang matingkad na kulay ube, ang mga berry na ito ay puno ng anthocyanins, isang uri ng kemikal mula sa halaman na napatunayang nagpoprotekta sa collagen laban sa pangmatagalang pamamaga, isang pangunahing sanhi ng panghihina ng kalamnan at pagbaba ng liksi sa mga nakatatanda. Ayon sa isang pag-aaral noong 2014 na lumabas sa Nutrition and Cancer Journal, ang anthocyanins mula sa black raspberries ay may kakayahang pigilan ang matrix metalloproteinases MMPs. Ang mga MMPs na ito ay parang isang demolition crew na responsable sa pagtunaw ng ating connective tissues, lalo na ang type 2 collagen na matatagpuan sa ating mga tuhod at spinal disc. Kapag napigilan ang aktibidad ng MMP, mas kaunti ang pananakit, tumataas ang pagiging flexible at nagiging mas matatag ang iyong paglakad dahil nabibigyan ng pagkakataon ang cartilage at ligaments na gumaling. At mayroon pa sa isang hiwalay na pag-aaral na inilathala sa Journal of Nutritional Biochemistry
ang katas ng black raspberry ay makabuluhang nagpababa ng talamak na pamamaga ng tuhod sa mga hayop sa laboratorio. Ang mga paunang resulta ng paggamit nito sa mga tao ay nagpakita ng malaking pagpapabuti sa paggalaw ng kasukasuan at kapansin-pansing pagbaba sa paninigas sa umaga, isa sa mga pinakakaraniwang reklamo ng mga senior. Ang mahalaga, ang prutas na ito ay hindi masyadong matamis o maasim. Ito ay isang mahusay na karagdagan sa pang-araw-araw na dieta para sa mga taong higit sa 80 na maaaring may diabetes o sensitibong panunaw. Ang ilang hiwa ng black raspberry ay maaaring magsilbing natural na harang para sa collagen na dahan-dahang kinukumpuni ng iyong katawan. Ang mataas na nilalaman ng flavonoid nito ay nagtataguyod din ng microcirculation na nagpapanatiling flexible sa maliliit na daluyan ng dugo at nagpapanumbalik ng normal na sirkulasyon sa mga binti. Gayunpaman, ang black raspberries ay mas nakatuon sa depensa kaysa sa pagpapanumbalik. Hindi nito aktibong itinataguyod ang paggawa ng bagong collagen. Kung ang pagkumpuni ng collagen ay tulad ng muling pagtatayo ng isang bahay, ang black raspberries ang magsisilbing waterproof coating upang hindi na muling mabiyak ang pundasyon. Ngunit upang itayo ang mga aktwal na haligi, kailangan mo ng isang sangkap na sumusuporta sa cartilage, connective tissues, at mga daluyan ng dugo. Dito na pumapasok ang ating ika-6 na prutas. Ika-6 na prutas, blueberries, ang tagapagdala ng collagen sa kaloob-looban ng iyong mga braso at binti. Narinig mo na ba ang isang taong nagsasabing, "Malusog naman ang kinakain ko, pero masakit pa rin ang mga kasukasuan ko at nanghihina ang aking mga binti"? Ito ang maaaring dahilan. Isang bagay, ang nutrient absorption, at iba pa ang pagdadala ng mga ito sa tamang lugar para magamit. At dito mahalaga ang papel ng blueberries. Bagamat hindi ang blueberries ang may pinakamataas na konsentrasyon ng bitamina C, nakahihigit ito sa karamihan ng ibang prutas dahil tinutulungan nito ang iyong katawan na mas epektibong gamitin ang bitamina C para sa pagbuo ng collagen. Ayon sa isang pag-aaral noong 2011 na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition, ang anthocyanins ng blueberries ay hindi lamang gumagana bilang makapangyarihang antioxidant, kundi pinapabuti rin nito ang aktibidad ng mga collagenase enzyme. Sa madaling salita, tinutulungan nito ang iyong katawan na palitan ang mahina at sirang collagen ng mas matibay at malusog na mga hibla. Mas mahalaga, pinatataas ng blueberries ang produksyon ng nitric oxide, NO, isang kemikal na nagbubukas ng mga daluyan ng dugo at nagpapabuti ng microcirculation patungo sa mga tuhod, binti, at paa, mga lugar na pinakaapektado ng hindi sapat na daloy ng dugo. Dahil dito, ang mga senior na nagsasama ng blueberries sa kanilang dieta ay madalas na nag-uulat ng mas kaunting pamamanhid, mas kaunting panlalamig sa kanilang mga binti at paa, at mas mahabang lakas sa paglalakad. Sa isang clinical trial ng University of Florida sa mga post-menopausal na kababaihan, ang grupo na uminom ng blueberry smoothies araw-araw sa loob ng 8 linggo ay nagpakita ng higit sa 21% na pagpapabuti sa peripheral blood flow. Ang mga blood serum indicator
ay nagpahiwatig din ng pagbaba sa pagkasira ng cartilage collagen. Ang pagkakaiba ng blueberries ay hindi lamang ito tumutulong sa pagkumpuni ng collagen. Pinapabuti rin nito ang epekto ng lahat ng iyong kinain tulad ng amla o black raspberries. Isipin sila bilang ang road crew na naghahawan ng daan para makapasok ang mga sustansya sa iyong mga binti at tuhod. Dahil dito, ang blueberries ay partikular na nakakatulong para sa mga nagpapagaling mula sa mga pinsala sa binti na kararanas ng pagkawala ng kalamnan o nahihirapan sa balanse. Ngunit kung gusto mong pabilisin at direktang i-activate ang pagbuo ng collagen, kakailanganin mo ng prutas na hindi lamang naghahatid ng sustansya. Ito mismo ang nagtatayo ng balangkas na kailangan ng iyong katawan. At diyan pumapasok ang ikalimang prutas. Ikasima na prutas, strawberries, ang tagapagpanumbalik ng collagen para sa mga kalamnan at kasukasuan. Matapos palayain ng blueberries ang iyong microcirculation, ang iyong katawan ay pumapasok na sa yugto ng muling pagtatayo. Ang perpektong prutas para simulan ang prosesong iyon ay ang strawberry. Hindi lamang ito masarap, ang vitamin profile nito ay halos sadyang ginawa para sa pagbabagong buhay ng collagen. Sa 100 gramo lamang ng strawberries, makakakuha ka ng humigit kumulang 59 mg ng vitamina C na halos 70% ng iyong pang-araw-araw na pangangailangan. Ngunit mas mahalaga, ang strawberries ay naglalaman ng manganese, isang mahalagang mineral na direktang nag-aambag sa pagbuo ng mga bagong hibla ng collagen, lalo na ang type 1 collagen, ang pinakakaraniwang uri sa katawan na matatagpuan sa balat, kalamnan at litid. Natuklasan sa isang pag-aaral na inilathala sa Archives of Dermatological Research na ang vitamina C at manganese na matatagpuan sa strawberries ay maaaring harangan ang mga enzyme na sumisira sa luma o nasirang collagen habang sabay na pinapataas ang bilis ng pagbuo ng bagong collagen ng hanggang 30%. Sagana rin ang strawberries sa mga flavonoid lalo na ang quercetin at kaempferol na napatunayang nagbabawas ng talamak na pamamaga sa mga tissue ng cartilage. Ang pamamagang ito ang isa sa mga pangunahing dahilan ng pananakit ng tuhod, panghihina ng braso at binti, at pulikat sa mga nakatatanda. Sa isang pag-aaral ng University of Oklahoma, ang mga taong higit sa 60 na kumain ng strawberries araw-araw sa loob ng 6 na linggo ay nag-ulat ng mas kaunting sakit sa tuhod kapag naglalakad at nakita pa ang pagtaas sa kanilang oras ng pagbalanse habang nakatayo mula 10 hanggang 70 minuto sa pamamagitan lamang ng pagbabago sa kanilang dieta. Madali ring isama ang strawberries sa pang-araw-araw na gawain. Masarap ito ng sariwa i-juice o ihalo sa Greek yogurt. Ang pagsasama nito sa blueberries at black raspberries sa isang smoothie ay lumilikha ng isang kombinasyon na nagpapababa ng pamamaga, nagpapataas ng collagen absorption at nagpapagaling sa mga kalamnan at kasukasuan. Gayunpaman, kung ang iyong mga hita ay parang malambot na masa lumalagutok, ang iyong mga tuhod kapag tumatayo o nanghihina ang iyong hawak, nangangahulugan ito na malaki na ang ibinaba ng iyong collagen. Kailangan mo ng isang prutas na naglalaman ng malalakas na enzyme na kayang kumpunihin ang sirang tissue mula sa simula. At para diyan,
ang ika-4 na prutas. Ika-4 na prutas papaya, ang muling pagbuhay sa collagen mula sa kaibuturan. Kung ang strawberries ay tumutulong sa paglalatag ng pundasyon, ang papaya naman ay tumatagos ng mas malalim sa pinakasentro ng iyong connective tissue upang tunawin ang mga matigas at peklat na deposito sa iyong mga kasukasuan at simulan ang tunay at pangmatagalang paggaling. Bakit? Dahil naglalaman ang papaya ng isang makapangyarihang digestive enzyme na tinatawag na papain. Ang papain ay may kakayahang tunawin ang mga sirang tissue at labis na protina na nagbibigay daan sa iyong katawan na magsimulang gumawa ng bagong collagen. Isang pag-aaral noong 2009 sa Journal of Medicinal Food ang natuklasan na ang papain ay makabuluhang nagpapabuti sa pagsipsip ng mga amino acid na proline at glycine na siyang bumubuo sa gulugod ng mga hibla ng collagen. Kapag tumaas ang mga amino acid na ito sa iyong dugo, automatikong ina-activate ng iyong katawan ang isang enzyme na tinatawag na collagen synthetase at nagsisimula na ang proseso ng muling pagtatayo. Ito ay mahalaga para sa sinumang higit sa 10 na nakararanas ng pagkawala ng kalamnan at maagang senyales ng pagkasira ng kasukasuan. Bukod sa papain, ang papaya ay isang mahusay na pinagkukunan ng mga bitamina A, C at E, pati na rin ng folate na lahat ay kailangan para sa pagkumpuni ng mga nasirang selula ng cartilage, pagpapatibay ng mga litid at pagpapanumbalik ng mga capillary. Ito ang dahilan kung bakit maraming clinical nutritionist ang nagsasama ng papaya sa mga regimen para sa pagpapagaling ng buto at pamamahala sa pananakit ng kasukasuan. Sa isang clinical study noong 2019 na isinagawa sa Malaysia, ang mga nakatatandang kumain ng papaya araw-araw sa loob ng 30 araw ay nagpakita ng makabuluhang pagbaba sa C-reactive protein, isang mahalagang panukat ng systemic na pamamaga. Kasabay nito, nagkaroon ng kapansin-pansing pagpapabuti sa bilis ng pagkumpuni ng kalamnan at litid, lalo na sa mga tuhod at binti. Ang papaya ay mababa sa asido, madaling nguyain, at maaaring kainin bilang merienda o sa umaga. Kapag isinama sa bayabas o pinya, ito ay nagiging isang natural na collagen smoothie na nag-aalis ng nagpapaalab na tissue at nagtataguyod ng malalim na pagbabagong buhay. Ito ay isang mabisang lunas para sa mga higit sa 60 na hindi nangangailangan ng reseta. Ngunit kung nais mong pabilisin ang pagkumpuni ng cartilage at ligament, kailangan mo ng prutas na tumutugon sa pamamaga sirkulasyon ng dugo at pagbabagong buhay ng tissue ng sabay-sabay. At iyon mismo ang ginagawa ng ikatlong prutas. Ika-3 na prutas pinya ang natural na anti-inflammatory para sa mas malusog na tuhod at mas malakas na binti ating paglaban sa pagkawala ng kalamnan. Pagkatapos ng edad 60, hindi kailangan ng reseta dahil ang pinya ay gumagana bilang isang natural na full-spectrum anti-inflammatory. Walang masamang epekto at may pangmatagalang benepisyo. Ang pinya ay naglalaman ng isang espesyal na kemikal, ang enzyme na bromelain, na malawakang pinag-aralan sa medical na propesyon. Ayon sa isang artikulo noong 2001 sa Alternative Medicine Review, ang bromelain ay nagtataguyod ng paggaling ng nasirang connective tissue, pinipigilan ang mga prostaglandin
na nagdudulot ng sakit at binabawasan ang systemic na pamamaga. Ito ay mahalaga para sa mga senior na nahihirapan sa paninigas ng paggalaw o pamamaga ng tuhod. Sa isang German clinical research, ang mga pasyenteng may rheumatoid arthritis ay tumanggap ng 500 ml ng bromelain araw-araw sa loob ng 6 na linggo. Ang mga resulta ay nagpakita ng 41% na pagbaba sa pananakit at pamamaga na may kapansin-pansing pagpapabuti sa paggana ng kasukasuan, lalo na sa mga tuhod at balakang. Ngunit higit pa riyan ang ginagawa ng bromelain. Pinapabuti nito ang sirkulasyon at binabawasan ang pagkaipon ng dugo sa ibabang bahagi ng binti na karaniwang sanhi ng pamamanhid, panlalamig ng paa at pulikat sa gabi. Tinutulungan din nitong tunawin ang labis na fibrin sa dugo. Dagdag pa, ang pinya ay isang mahusay na pinagkukunan ng manganese, vitamina C, thiamine, vitamina B1 at vitamina B6, isang pangkat ng mga micronutrient na sumusuporta sa muling pagbuo ng mga kalamnan sa hita-litid at cartilage. Ang talagang nagpapatingkad sa pinya ay ang kakayahan nitong linisin ang lugar ng pamamaga. Tinutulungan ng bromelain na mas mahusay na maihatid ang mga mahahalagang sustansya tulad ng mga nasa papaya at strawberries sa mga nasirang lugar, dahan-dahang tinutunaw ang mga sirang selula at binabawasan ang pamamaga. Ang pagsasama ng pinya sa iyong pang-araw-araw na diyeta ay maaaring makabuluhang mapabuti ang kondisyon ng mga senior sa loob lamang ng ilang linggo. Paano ito dapat gamitin? Kainin ang sariwang pinya sa umaga o magdagdag ng kaunting luya sa cold pressed juice nito upang mapahusay ang mga katangiang anti-inflammatory. Tandaan, iwasan ang mga sobrang hinog o dilatang bersyon dahil lubos nitong binabawasan ang bisa ng bromelain. Ngunit kung talagang nais mong muling itayo ang collagen, hibla sa bawat hibla, litid sa bawat litid, kakailanganin mo ng isang prutas na talagang kayang pataasin ang collagen density. Ngayon, dumako na tayo sa pinakamahalagang bahagi. Ika-2 na prutas, bayabas, guava. Ang pinakamakapangyarihang pampalakas ng collagen na mula sa halaman sa mundo ng mga natural na pagkain, ang bayabas ay isang tahimik na himala. Hindi ito magarbo tulad ng mga dayuhang superfoods at mas mura ito kaysa sa mga suplemento. Ngunit ipinapakita ng pananaliksik na ito ang isa sa mga pinakamahusay na prutas para sa pagpapalakas ng collagen density, pagpapanumbalik ng cartilage at pagpapabagal sa pagtanda ng mga kasukasuan. Kung ikukumpara sa mga kahel at strawberries, ang bayabas ay nagbibigay ng nakakagulat na 200 hanggang 300 tasa miligram ng vitamina C bawat 100 gramo. Ang vitamina C na ito ay mahalaga para sa paggawa ng type 1 at type 2 collagen, ang mga pundasyon ng ating mga kalamnan, litid at kasukasuan. Sa isang pag-aaral noong 2012 na inilathala sa Journal of Clinical Nutrition, ang mga kalahok na kumain ng bayabas araw-araw sa loob ng 6 na linggo ay nagpakita ng mga sumusunod na resulta, isang 24% na pagtaas sa collagen density sa ibabaw at ilalim na tissue, pagbaba ng pamamaga ng tuhod at paninigas sa umaga, pinahusay na kakayahan sa paglalakad at pagiging flexible. Higit pa rito, ang quercetin, isang flavonoid na
matatagpuan sa bayabas ay kilala sa pagpigil sa mga nagpapaalab na enzyme tulad ng COX-2 na madalas na sanhi ng lumalagutok na kasukasuan pulikat at bahagyang pamamaga sa braso at binti ng mga senior. Ang bayabas ay mayaman din sa potassium at soluble fiber na sumusuporta sa regulasyon ng asukal sa dugo at nagpapabuti ng sirkulasyon sa mga binti, dalawang mahalagang aspeto para sa mga senior na may pre-diabetes o metabolic imbalance. Sa mga bansang tulad ng South Korea at Japan, ang bayabas ay itinuturing na isang pangunahing sangkap sa mga therapeutic diet para sa rehabilitasyon ng kalamnan at kasukasuan. Maraming mga senior na higit sa 65 ang nagsabi na pagkatapos kumain ng bayabas ng regular sa loob lamang ng 3 hanggang 4 na linggo, nawala na ang malambot na pakiramdam sa kanilang mga binti, nabawasan ang pulikat sa gabi, at naging mas madali ang pagtayo mula sa pagkakaupo. Ang bayabas ay nagbibigay ng isang makapangyarihang dobleng kalasag, pinapalakas nito ang bagong collagen at pinoprotektahan ang kasalukuyang mga hibla ng collagen mula sa pinsala. Ngunit mayroon pa ring isang prutas na dapat talakayin. Ito ay gumagana sa isang ganap na kakaibang mekanismo. Ito ang susi na magbubukas sa buong potensyal ng lahat ng iba pang prutas. Unang prutas, kiwi. Ang susi sa pag-unlock ng pinakamalalim na antas ng collagen absorption. Kung ang bayabas ang pinakamakapangyarihang makina sa paggawa ng collagen, ang kiwi naman ang susi na nagbubukas ng buong potensyal nito. Tinutulungan nito ang iyong katawan na hindi lamang gumawa ng collagen, kundi sipsipin at ipamahagi ito ng eksakto kung saan ito pinakakailangan. Iilan lamang ang nakakaalam na ang kiwi ay naglalaman ng isang natatanging enzyme na tinatawag na actinidin. Ito ay isang enzyme na tumutunaw ng protina tulad ng papain sa papaya. Ngunit ang nagpapabukod-tangi sa actinidin ay ang kakayahan nitong hatiin ang mga komplikadong protina sa maiikling peptides. Sa ganitong anyo, mas epektibong nasisipsip at nagagamit ng iyong katawan ang mga ito para maging collagen. Sa madaling salita, ang kiwi ay nagpapabuti sa bawat hakbang ng proseso mula sa panunaw hanggang sa pagbabagong buhay ng kasukasuan sa pamamagitan ng aktibong pagtulong sa iyong small intestine na sipsipin ang collagen mula sa pagkain at mga suplemento. Ayon sa isang pag-aaral noong 2010 sa Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, ang pagsipsip ng mga collagen peptide ng mga nakatatanda ay tumaas ng 20% nang isama nila ang kiwi sa kanilang dieta. Sa loob ng 2 linggo, nag-ulat sila ng kapansin-pansing pagpapabuti sa pagkapagod ng tuhod at pamamanhid ng binti. Ang kiwi ay naglalaman din ng potassium, lutein, vitamina E at soluble fiber na lahat ay tumutulong sa pagkontrol ng presyon ng dugo, pagpapabuti ng sirkulasyon sa binti at pagbabawas ng pulikat. Ayon sa mga eksperto, ang kiwi ay pinakamainam na kainin sa umaga o gabi. Ito ang pinakamainam na oras upang suportahan ang panunaw at i-maximize ang pagsipsip ng collagen mula sa iyong mga pangunahing pagkain. Kahit na ang isang simpleng bagay tulad ng pagkain ng isang kiwi araw-araw ay maaaring magkaroon ng malaking epekto. Mas mahusay na paggalaw, mas kaunting pamamaga ng kasukasuan
mas mataas na collagen density, at mas mahusay na kalidad ng buhay habang ikaw ay tumatanda. Ito ang dahilan kung bakit nasa tuktok ng listahang ito ang kiwi. Tinutulungan nito ang iyong katawan na masulit ang lahat ng iyong kinain. Ang kwento ni Mang Ricardo. Ngayong natalakay na natin ang 8 prutas, hayaan ninyong ibahagi ko ang isang tunay na kwento. Ang kwento ni Mang Ricardo, isang 87 taong gulang mula sa Batangas. Isang dating construction engineer na malakas at aktibo sa loob ng halos 40 taon. Ngunit sa loob ng ilang taon, pagkatapos ng kanyang pagre-retiro, nagbago ang lahat. Napansin ko ang isang kakaibang bagay noong paakyat ako ng hagdan, sabi niya. Parang ayaw nang sumunod ng mga binti ko. Sa bawat hakbang, pakiramdam ko ay hinihila ako pababa. Pagdating sa oras na tatayo siya mula sa sopa, kukunin ko ang magkabilang armrest, hihinga ng malalim, at itutulak ang aking sarili na parang katatapos lang ng isang marathon. Matapos magpatingin sa doktor, ang diagnosis ay malinaw: pagkawala ng muscle collagen, maagang yugto ng pagkasira ng tuhod at problema sa sirkulasyon. Hindi ito sapat na malubha para sa operasyon, ngunit sapat na para pabagsakin ang isang taong hindi kailanman nakaranas ng pagod. Niresetahan si Mang Ricardo ng maraming suplemento, ngunit sawa na siyang lumunok ng mga gamot na parang pagkain. Humanap siya ng natural na paraan upang muling buuin ang kanyang lakas. Sa payo ng kanyang anak na isang nutritionist, sinubukan niya ang isang bagay na bago. Pinalitan niya ang kanyang almusal na pandesal ng isang kiwi bayabas at pinya smoothie. Nagdagdag siya ng black raspberries or strawberries sa tanghali at ilang hiwa ng papaya sa hapon. Walang himala, ngunit pagkatapos lamang ng 3 linggo, nakakatayo na siya nang hindi gumagamit ng kanyang mga kamay. Pagkatapos ng 5 linggo, nakakaakyat na siya ng 2 palapag ng hagdanan nang hindi humihinto. Pagkalipas ng 3 buwan, naglalakad na siya ng higit sa 1 kilometro tuwing umaga. Walang sakit, walang pagod, walang pulikat. Hindi ko ito tinatawag na paggaling, sabi niya. Tinatawag ko itong pagbabalik sa aking katawan ng kung ano ang unti-unting kinuha ng panahon. Karamihan sa mga tao ay naniniwala na ang collagen ay para lamang sa balat. Ngunit ang collagen ang nagpapatatag sa iyong mga binti, nagpapatuwid sa iyong likod, at nagpapanatili sa iyong kalayaan habang ikaw ay tumatanda. Si Mang Ricardo, na dati ay kailangang sumuporta sa sarili para lamang makatayo, ngayon ay nagbibisikleta na at nagtuturo sa kanyang mga kaibigan kung paano gamitin ang nutrisyon para palakasin ang kanilang mga kasukasuan at kalamnan. Isang mahalagang aral at ang iyong desisyon. Kung nagawa ni Mang Ricardo, magagawa mo rin. Kung nanonood ka pa rin hanggang ngayon, nangangahulugan ito na determinado kang bawiin ang iyong kalayaan, ang iyong mga tuhod, at ang iyong mga binti. Kakatuklas mo lang ng 8 prutas, bawat isa ay may malaking kapangyarihan. Hindi ito mga gamot, ito ang solusyon na matatagpuan sa kalikasan. I-activate ang collagen mula sa loob, i-renew ang iyong mga kalamnan, palakasin ang daloy ng dugo, at panatilihin kang nakatayo ng matatag. Maaari mong ipagpatuloy ang pagkain sa parehong paraan, nakaupo na may naninigas na likod, mga binting pumupulikat,
sa kalagitnaan ng gabi at isang lumalagong pangamba sa susunod na hindi inaasahang pagkahulog, o maaari kang magpasya na kumilos ngayon. Isang maliit na hakbang sa bawat pagkakataon. Isang kiwi sa umaga, isang baso ng bayabas pinya smoothie, isang dakok ng blueberries. Huwag hayaang lumipas ang isa pang araw na nawawala ang iyong collagen bago pa dumating ang panahon na gusto mo mang bumangon, hindi na kaya ng iyong katawan. Isang aral mula sa inyong lingkod, Dr. Santos. Ang pagtanda ay hindi isang hatol ng kahinaan, kundi isang pagkakataon upang alagaan ang ating katawan sa mas matalino at natural na paraan. Ang tunay na lakas ay hindi lamang nasa kalamnan, kundi nasa kaalaman at sa desisyon na gawin ang tama para sa ating kalusugan. Karapat-dapat kang mamuhay ng malakas, mamuhay ng maayos, at mamuhay ng may dignidad na nararapat sa lahat ng edad. Kung nakita mong kapaki-pakinabang ang impormasyong ito, mangyaring ibahagi ito sa isang taong nangangailangan, isang magulang, isang kaibigan, isang taong nagrereklamo tungkol sa mahinang binti o lumalagutok na tuhod sa bawat hakbang. Mangyaring mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang payong pangkalusugan at mag-iwan ng komento sa ibaba. Nais naming marinig ang iyong kwento.